tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa ngayong umaga pong ito na kami may opportunity upang papasalamatan ka, Panginoon. Papurihan ka ngayong umagang ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ngayong umaga pong ito ay handa mo ang bawat isa sa aming pagsamba, Panginoon, ang aming espiritu, Panginoon. Patawarin mo, Panginoon, ang aming pagkukulang, Panginoon, ng mga kasalanan namin na nagagawa laban sa iyo. Nawa, Panginoon, ay matanggap namin yung kapatawaran na nananggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At ngayong umaga ay magalak kami sa aming pag-aawitan, Lord. And we pray as well, Lord, na gabayin niyo ang aming pastor na siya magtuturo sa amin ng mga salita mo, Panginoon. Puspusin mo nawa siya ng banal na espiritu at patuloy na gamitin mo ang buhay niya, Panginoon. Nawa ngayong umagang ito ay maraming kaluluwa, Panginoon, ang maligtas at marami kayong matutunan sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Sa iyo lamang ang kapurihan, Panginoon, at pasalamat ngayong umagang ito, Panginoon. Sa tanging pangalan namin, Panginoon Kristo. A blessed Sunday to everyone. We are here to worship the Lord. Let us sing the song, You Are My All in All. Jesus is our everything. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Bago po tayo umawit muli sa Panginoon, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming napagdaanan for the whole month of September until second week of October. Kami po ay sinubok ng karamdaman. Una po yung pangalawa kong anak, tapos yung bunso. Then ako po medyo nagkasakit na rin, and then si Brother June. Pero po nalampasan po namin iyon dahil
sa aming paghawak sa mga pangako ng ating Panginoon. Sabi niya, I can move mountains. I can calm the storm. Kaya niya lahat. Ang tayong nais ng Panginoon is manalig sa Kanya ng buong puso. Ipanatag ang ating kalooban sa Kanya and believe that He is God. Know that I am God. Yan po ang sabi ng Panginoon. And we are happy and glad. Buong puso po kami nagpapasalamat sa Panginoon sa kagalingang ipinagkaloob po niya sa amin. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ikaw man ngayon ay may dinaranas na kapagsubukan, panghawakan ang mga salita ng Panginoon. Be still, my brothers and sisters, and know that it is God. He is God. Rise and thunders roll. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still to know you, my God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. We surrender our lives to you. Hallelujah, Lord. You are God. And you are our God, Lord. Hallelujah. Oh,
oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the Over this pandemic, oh God. I will be still, Know you our God. You are our God, Lord, our King, our Savior. You are, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. You deserve this, oh God. We praise you and Yes, Lord. glorify you, Amen. oh God. Praise your Hallelujah. name. Let all the Praise your earth, name, let Lord. all the nations rejoice. Hallelujah. Hallelujah. And let us give the Lord the best hand clap offering of praise. Amen and amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At para po sa ating scripture reading ngayong umagang ito, tayo po'y makibukas sa Psalm chapter 32 verse 1 to 8. Sa Tagalog po, ito po ang sulat, verse 1. Mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ang kasalanan. Mapalad ang tao na hindi paratangan ng kasamaan ng Panginoon at walang pangdaraya ang diwa niya. Nang ako'y tumahimik ay nang lumo ang aking mga buto dahil sa aking pangangalbuong araw. Sapagkat araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Ang aking lamig ng katawan ay naging katuyuan ng tag-init. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipapahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Dahil dito'y dalanginan nawanwat ng bawat isa na banal sa panahong nasusubukan ka. Tunay na pagka ang mga malaking tubig ay nagsisiapaw ay hindi aabutan nila siya. Ikaw ay aking ublihang dako. Iyong iingatan ako sa kabagabagaban. Iyong kukulungin ako sa palibot ng mga awit ng kaligtasan. Verse 8. Aking ipaalam sa iyo ang ituturo sa iyo ang daan ng inyong lalakaran. Papayuhan kita ng aking mga mata at nakatitig sa iyo. Puri po sa salita ng Panginoon. Magandang linggo po ng umaga sa inyong lahat na sumusubaybay dito sa ating programa ng Faith in Christ Jesus. At muli po, ang araw ng linggong ito ay siyang pinangingiling natin upang tayo ay mag-celebrate ng linggong pananambahan. Kaya welcome po ang bawat isa at binabati ko kayo ng isang mapagpalang linggo ng umaga ngayong araw na ito. At ang ating pong paksang pag-aaralan ngayon ay may kinalaman sa paglalakbay ng tao patungo sa ikalawang buhay. Ang ibig po sabihin ay ang tao ay manlalakbay. Man is a traveler. Mula sa kanyang pagkasilang hanggang dun sa kanyang kamatayan ay siyang tinatawag nating the journey of life. Kaya po,
ang lahat ng tao, pasimula ng siya'y isilang, siya'y maglalakbay hanggang sa kanyang kamatayan. At pagkatapos ng kamatayan, ang siyang magiging pasimula ng ikalawang buhay sa walang hanggan. Yun po ang magiging destination ng lahat ng tao pagkatapos na siya'y isilang at maglakbay sa mundong ito, at pagdating ng panahon na siya'y lilisan sa mundong ito, ay kanyang matatagpuan or will discover ang destinasyon ng kanyang paglalakbay. At ang isa pong malungkot na katotohanan, the sad truth is that all men, lahat ng tao, tayong lahat ay naglalakbay, at ang ating patutunguhan sa ikalawang buhay ay ang impyerno, ang kaparusang walang hanggang pagdurusa dun sa impyerno na kung tawagin ng Bible, the second death. The first death is physical death, and then later on, tayo'y maglalakbay after physical death is the second death. At ang masakit at malungkot na katotohanan, tayong lahat ay patungo dun sa kamatayang ikalawang kamatayan or doong pagdurusa sa walang hanggang tinatawag na impyerno. Subalit, ito pong paksang ating pag-aaralan sa pamamagitan ni Haring David, na siyang author ng tekstong ating pag-aaralan. Siya po ang sumulat nito at siya'y naghayag, nag-reveal ng isang katotohanan na maari pala tayong makaiwas dun sa destinasyong ikalawang kamatayan kung ang ating madidiscover o matututunan ang kanyang pahayag dito sa Psalm chapter 32, and I am going to read beginning verse 1 hanggang verse 8. Una ay nais kong basahin sa English version, and then afterwards ay sa wikang Tagalog. Listen sa pahayag pong ito ni Haring David. Psalm chapter 32 verses 1 to 8. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputed not iniquity, and in whose spirit where is no guile. When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all day long. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. For this shall everyone that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. Surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him. Thou art my hiding place, thou shalt preserve me from trouble, thou shalt compass me about with song of deliverance. And the last verse, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go.
I will guide thee with mine eye. Sa Tagalog po, mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ang kasalanan. Mapalad ang tao na hindi paratangan ng kasamaan ng Panginoon at walang pangdaraya ang diwa niya. Nang ako'y tumahimik ay nang lumo ang aking mga buto dahil sa aking pag-angal buong araw, sapagkat araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Ang aking lamig ng katawan ay naging katuyuan ng tag-init. Aking kinalala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipapahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaang ng aking kasalanan. Dahil dito, dalanginan kanawa ng bawat isa sa banal sa panahong masusumpungan ka, tunay na pagka ang malaking tubig ay nagsisiapaw, ay hindi aabutan nila siya. Ikaw ang aking kublihan, dako. Iyong ingatan ako sa kabagabagan, aking kukulungin ako sa palibot ng mga awit ng kaligtasan. Aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran, papayuan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Kaya po, sa pamamagitan po ng mga salitang ito ni Haring David ay atin pong pag-aaralan at tatalakayin ang isang mensaheng pinamagatan kong The Journey of Life of Every Believer. The Journey of Life of Every Believer. Ang paglalakbay sa mundong ito ng isang mananampalataya. So yan po ang ating paksang pag-aaralan. Ngayon, katulad ng aking sinabi, ang lahat ng tao ay maglalakbay patungo sa kapahamakan, sa ikalawang kamatayan, walang hanggang parusa sa impyerno. Subalit, si Haring David ay naglantad ng isang bagay na maari nating malihis ang ating destinasyon dun sa ikalawang kamatayan. At kaya po ang sabi niya rito, sa unang mga bahagi ng kanyang pahayag ay yung Christian life o yung believer's life, yung mga taong mananampalataya ay sila'y maglalakbay. Ang kanilang buhay, Christian life as a journey, is a journey from earth to eternal life. Kung nung hindi mananampalataya, ang kanyang journey is from earth to hell, sa pamamagitan po ng revelation ito ni Haring David, ayon sa kanya, ay ang magiging buhay ng isang Kristiyano ay isang paglalakbay mula dito sa lupa patungo sa buhay na walang hanggan. In verse 1 hanggang verse 5 ay ipinaliwanag ni Haring David, kapag daw tayo ay nag-confess at nag-repent sa ating mga kasalanan, sa ating buhay, na ibig sabihin ay pagbabago ng ating paniniwala, pagtalikod sa ating mga maruruming buhay. Sa madaling salita, ang pagtalikod sa ating dating buhay, at ito'y ipinahayag natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi, sabi ni Haring David in verse 1 and verse 2, we will be forgiven
Ang sabi niya, mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ng ang kasalanan. Mapalad ang tao na hindi pararatangan ng kasamaan ng Panginoon at walang pagdaraya ang diwa niya. Nang ibig sabihin, after repentance, nang ibig namang sabihin ng repentance is tatalikod ka sa dati mong buhay at mula sa araw na yon ay susunod ka sa mga palatuntunan ng Diyos. Ikaw ay patatawarin ng ating Panginoon. So, yung paglalakbay mo patungo dun sa hell ay malilihis at mula dun sa araw na yon na ikaw ay naging mananampalataya sa ating Panginoon, ang iyong magiging journey, ang iyong magiging paglalakbay ay mula dito sa lupa patungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ang ibig sabihin ni Haring David. From your journey now is from earth to heaven or from grace to glory. At mula sa mga araw na yan, after your salvation, the journey, yung tinatawag na the journey of life will become your Christian journey. Iba po yung pangkalahatang paglalakbay at iba rin po yung Christian journey. Ngayon, yung Christian journey according to King David ay isang perfect plan, isang plano, isang blueprint na maaring lakbayin ng isang Kristiyano o ng isang mananampalataya ng bawat buhay ng lahat ng Kristiyano. Ito ay hinihanda ng Panginoon, Diyos para sa atin, habang tayo'y nabubuhay dito sa lupa na siyang ating lalakbayin patungo sa walang hanggang buhay. Ito po yung nangyari kay Apostol Pablo. Ulitin ko po, ang ibig ko sabihin, nung hindi ka mananampalataya, ang yung destinasyon is hell. Second death. Pero ayon kay Haring David, kapag ikaw ay nag-confess sa ating Panginoon at ikaw ay pinatawad, yung lahat ng kasalanan mo ay tatakpan at pagkatapos yung journey na hinihanda ng Diyos sa bawat mananampalataya ay siyang ilalatag niya sa bawat magsisi at patatawarin ng ating Panginoon. Yun ang kanyang magiging Christian journey. Pakinggan ninyo ang nangyari kay Apostle Paul dito sa Acts chapter 9. At ang talata ay mula sa verse 15 hanggang 16. Ito po ang nangyari kay Apostle Paul. Dadapot sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil, ng mga hari at ng mga anak ni Israel, sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Si Apostle Paul po, dati ang kanyang nilalakbay din ay patungo dun sa kamatayan, tinatawag na walang hanggang parusa dun sa impyerno. Na siya ring lahat tayong tao ay yun ang ating nilalakbay. Subalit isang araw sa kanyang paglalakbay patungong Damascus upang kumuha ng kasulatan, giving him authority to persecute and even kill this Christian. Namumuhi po siya at galit sa mga Kristiyano.
Kaya pinaparusahan niya, pinipersecute niya. Kaya, upang maging legal ang kanyang pagpaparusa sa mga Kristiyano, pumunta siya ng Damascus upang humingi ng authority. Subalit, on his way to Damascus, bigla siyang may nakitang nakasisilaw na liwanag. At pagkatapos, doon sa oras na yon, siya'y ibinigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Siya'y nagsisi at siya'y pinatawad ng Panginoon. At pagkatapos siyang pinatawad ng Panginoon, yung hinihanda na plano ng Diyos na kanyang lalakaran ay kanyang ipinahayag sa kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon dito sa ating binasa sa Acts chapter 9, ang kanyang magiging journey ay dahil siya'y piniling sisidlang hirang ng ating Panginoong Hesus, dadalhin niya ang pangalan ng ating Panginoon sa harapan ng mga hentil at sa mga hari at ang mga anak ni Israel. At nagbigay siya ng warning upang siya'y maging matatag. Marami siyang bagay na titiisin sa kanyang paglalakbay patungo dun sa yung kanyang prepared na plano ng Diyos para sa kanya habang siya'y naglalakbay patungo sa langit. It is a perfect plan para kay Apostle Paul. Kaya yung after his salvation, yung plano ng Diyos para sa kanyang buhay ay inilatag ng Panginoon. Ganyan din po sa lahat ng mga Kristiyano. Tayong mga Kristiyano, nung tayo'y naligtas, mayroon din pong inihandang journey of life ang Panginoon sa atin. Pasimula nung tayo'y naligtas, ang Panginoon ay mayroon siyang inihandang path o daan na kung saan natin lalakbahin at yun ang siyang inihanda ng Panginoon sa bawat mananampalataya, the Christian journey. Ang question po is, ang katanungan, paano natin bilang mananampalataya, after our salvation, how can we know the plan or yung blueprint na inihanda ng ating Panginoon sa ating paglalakbay? Siyempre po, hindi naman natin malalaman yan. Hindi natin alam. Ang alam natin, naging Kristiyano tayo. Pero ano pala yung kalooban ng Panginoon? Ano yung plano niya na dapat nating lakbayin papunta dun sa buhay na walang hanggan? Hindi po katulad nung mga nakikita natin after claiming salvation ay wala na. Wala na silang alam gagawin upang sa kanilang paglalakbay patungo dun sa ikalawang buhay ay hindi nalahad sa kanila o hindi na-reveal sa kanila. Ngayon, ang katanungan, kung ikaw ay taong niligtas at pinatawad ng Panginoon, kung ang iyong mga kasalanan ay tinakpan ng Panginoon upang maging mapalad ka, paano mo malalaman na mayroon pala siyang inihandang paglalakbay sa iyo o yung tinatawag nating Christian journey? At dahil po, ang Panginoon ang siyang gumawa ng plano o yung pinakaplano kung saan natin, tinatawag po namin yan as an engineer, yung blueprint, yung plano. Paano natin susundin yung planong yun? Paano natin malalaman at paano natin makikita sa pamamagitan ng ating pagiging isang mananampalataya? Dito po sa verse 8, yung huling bahagi, dito natin kukunin ang pinakasustansya or the substance of the message this morning. Ang sabi niya in verse 8, aking ipapaalam sa iyo
You see? Huwag kayong mag-alala. Ipapaalam sa atin ng Panginoon yung ruta o yung blueprint o yung plano na dapat nating lakaran. Katulad ni Apostol Paul, ang kanyang ang plano ng Panginoon nung siya'y naligtas ay pinili siya bilang isang sisidlang hirang upang dalhin ang pangalan ng Panginoon sa mga hintil, sa mga hari, at sa lahat ng taong kanyang makakasalamuha. Ngayon, yung akin, yung sa inyo, yung sa inyong lahat na nag-claim na mga Kristiyano, ang sabi ng Panginoon, aking ipapaalam sa iyo, alright? Ipapaalam niya sa atin. Paano po niya ipapaalam sa atin? Una, ang sabi niya sa wikang Ingles ay, I will instruct thee. Yan po ang una niyang sinabi. Ituturo ko sa iyo, I will instruct thee. Kung anong gagawin mo. Sa ating mga Kristiyano, hindi yung kung ano yung gusto natin. Ang Kristiyano po ay tinuturuan ng Panginoon kung paano siya maglalakbay. Hindi naman yung pababayaan na lang niya tayo after salvation. Hindi po. Ang unang gagawin niya, I will instruct thee. Aking ipapaalam sa iyo. Ituturo niya sa atin. Alam niyo, ang ibig sabihin ng Panginoon ay makinig tayo sa Kanya. Tuturuan niya tayo. Dapat ang isang Kristiyanong nag-claim na siya'y tumanggap sa Panginoon upang malaman niya yung tuntunin o yung dapat niyang lakaran, dapat makinig siya sa Panginoon. Hindi siya makikinig sa mundong ito, hindi siya makikinig sa kanyang sarili, makikinig po siya sa ating Panginoon. Ituturo niya sa atin ang bawat akbang na ating gagawin sa buhay na ito. At itong lahat ng ito ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pangangaral ng kanyang salita sa mga taong kanyang pinili upang ihayag ang kanyang pagtuturo, upang ipaalam sa atin kung ano ang instruction niya sa bawat mananampalataya. Kaya napakahalaga po sa isang Kristiyano na hindi lamang siya nakikinig sa pangangaral sa loob ng iglesia o kung saan mang dako na ipinapangaral ang salita ng Diyos, kailangan din na meron din siyang pagsisikap na pag-aralan ng salita ng Panginoon. Let us read the Bible. Halimbawa, pagpasok natin sa mga bahay-sambahan, narinig natin ang mga tagapagturo ng ating Panginoon patungkol sa kanyang mga instruction at napakinggan natin. Pag-uwi natin, saliksikin natin ito. At sa pamamagitan ng pagsasaliksik, yung individual instruction ay nahahayag sa atin sapagkat mismo ang Panginoon ang siyang magtuturo sa iyo. Nung ipapahayag ng mga mangangaral ng Diyos, ito'y pangkalahatan. Hindi lamang sa isang tao o dalawang tao o tatlong tao, ito'y pangkalahatan. Kaya yung ipapahayag niya ay applicable o pagtuturo ng Diyos para sa lahat. Pero pag uwi mo, hanapin mo yung mga pinahayag ng Diyos dun sa pangangaral at pagkatapos pag binasa mo, sa iyo mismo patutungkol ang kanyang pagtuturo. We will discover the instruction of God kung meron tayong pagsisikap na personal na pag-aaral sa ating Panginoon, sa mga salita ng ating Panginoon. Pero meron pong isang dapat nating tandaan at ito'y ginawa din ni Apostol Pablo dito sa Philippians chapter 3 at ang talata po is verse 9.
Ang sabi po ni Apostol Pablo ay ganito, "At ako'y masumpungan sa kanya na walang katwiran sa aking sarili, sa makatwid bagay sa mga kautusan, kung hindi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, that I may be found in Him, not having my own righteousness." Ano pong ibig sabihin yan? Upang maunawaan natin at matanggap ang mga instruksyon o turo ng Panginoon sa atin, dapat isuko natin ang ating mga buhay. At kapag nang dahil sa ating pananampalataya, isusuko natin itong ating sariling kalooban upang habang tinuturuan tayo ng Panginoon, hindi mangingibabaw yung ating sariling kalooban, our own will. At ito'y masasakop ng kalooban ng Diyos. At kapag ito'y nasakop ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng salita niya, ay tayo'y tuturuan niya sapagkat nagsikap tayong hanapin ang kalooban niya sa ating buhay o sa ating paglalakbay patungo dun sa langit. Iyan po ang ibig sabihin ni Haring David. Ano pa po ang sabi niya? "I will instruct thee and teach thee in the way which thou should go." Hindi lang po niya ibibigay sa atin yung instruction. Hindi lang niya ipapaalam sa atin. Ang sabi pa rin niya ay, "I will teach thee." Ituturo ko sa iyo mismo, sabi ng Panginoon. Yung kanyang instruction ay ipapahayag sa pamamagitan po ng pangangaral at pagtuturo ng mga taong kanyang pinili at isinugo upang ipangaral ang kanyang salita. Doon nalalahad ang kanyang kalooban. Yun ang kanyang instruction. Subalit, yung patungkol personal sa atin, ang sabi niya, ituturo ko sa'yo. Paano po niya ituturo sa atin? Yung sinabi ko kanina, pag-aralan nating personal ang kanyang mga salita. Of course, very wide po ang study o pag-aaral sa salita ng Panginoon. Pero ito'y katulad nitong pag-aaral na ito. Napakinggan ninyo sa akin ang mga instruction ng Diyos. Kayo naman ang responsibility ninyo upang ituro sa inyo ng Panginoon, di tingnan ninyo yung mga talata at mga katulad ditong Psalm 32. Basahin ninyo. At yung mga kaugnay na talata. At makikita ninyo, ituturo personal ng Panginoon sa inyo kung paano kayo maglalakbay. Babasahin ko po muli. Ang sabi niya, "And teach thee in the way which thou should go." Ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Yun po ang ibig ko sabihin. Ay yung paglalakbay natin, ituturo sa atin ng Panginoon. Matthew 11 verses 28 to 30. Pakinggan ninyo. "Magsiparito sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking papapanghingayin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Learn from me," sabi ng Panginoon. Kaya ituturo niya sa atin, kanino tayo dapat na magpaturo? Learn from me, sabi ng Panginoong Yesus. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aaral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba babang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng iyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. For my yoke is easy and my burden is light. Ang sabi niya, take my yoke upon me
and learn of me. Ituturo sa atin po ng Panginoon. Tayo ay tuturuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga aral ng ating Panginoong Hesus. So, ang katuruan na nais ipahayag sa atin o ituro ng Diyos sa atin ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo'y makinig sa mga aral ng ating Panginoon. Ang mga Kristiyano ay napapahamak ng dahil hindi sila natututo sa mga aral ng Diyos. Alam ninyo ang nangyayari sa ating sa ating panahon ngayon? Nagiging religious na lang po tayo. Papasok sa mga bahay-sambahan, uuwi pagkatapos, papasok ng walang laman, lalabas ng walang laman. Ang gusto po ng Panginoon, papasok tayong walang laman. Problematiko tayo. Pero paglabas natin, punong-puno tayo ng mga instruction ng Panginoon. At pag-uwi natin, kapag mayroon na tayong time, pagkatapos natin ginawa ang ating mga tungkulin sa loob ng ating pamamahay, ay kasama ng ating pamilya o individually, ay pag-aralan natin ang salita ng Panginoon na kinain natin mula dun sa pangangaral. And in that way, ang sabi ng Panginoon, I will teach thee the way you should go. Ituturo ko sa iyo ang daan na iyong lalakbayin. Huwag po yung sariling unawa ang pairalin natin. Kaya sa bandang huli, ang Kristiyano ay napapahamak sapagkat hindi siya natututo sa mga aral ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon, ng Panginoong Diyos, ay tuturuan niya tayo at ang kanyang pagtuturo ay sa pamamagitan ng mga aral ng ating Panginoon. And then, ano pa po ang sinabi niya dito sa ating tekstong pinag-aaralan? Dito pa rin po sa verse 8, I will teach, una po, I will instruct thee, sabi ganon. Ikalawa, I will teach thee, sabi niya, the way which thou shalt go. Ito pa po yung panghuli. I will guide thee with my own eyes. Ang sabi niya, papayuan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa'yo. Ito po yung maganda. Sa ating paglalakbay, ipinapaalam niya sa atin yung kanyang instruction. At habang pinaalam niya sa atin ang kanyang mga instruction, habang tayo naglalakbay patungo dun sa buhay na walang hanggan, ay tinuturuan niya tayo. Paano niya tayo natuturuan? Siyempre po tayong mga Kristiyano, hindi naman tayo perfect. Minsan, sa ating paglalakbay ay nadadapa tayo. Nagkakagawa tayo ng mga mali, ng kasalanan sa ating buhay. Kaya ang Panginoon, tinuturuan niya tayo sa pamamagitan ng ng mga aral ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa, na kapag ikaw ay nagkamali, magsisi ka, at pagkatapos, kapag matigas ang ulo mo, pinapalo tayo ng Panginoon sapagkat tinuturuan niya tayo at itinutuwid upang sa ating paglalakbay dun sa landas na iniandan niya para sa atin ay maging maginhawa ang ating paglalakbay. At hindi lamang po, ang sabi niya, I will guide thee with my own eyes. Babantayan niya tayo. You see? Hindi niya tayo pababayaan kasi siya ang naghanda nung planong yun na lalakbayan natin Tuturuan niya tayo paano tayo, anong gagawin natin habang tayo naglalakbay. Ilalahad niya yung kanyang mga palatuntunan sa atin. At pagkatapos, babantayan pa niya tayo. Ayan po ang ibig sabihin niyan. Ang Diyos ay mananatiling nakasubaybay sa atin at nakatingin sa atin habang tayo'y naglalakbay. Ang sabi niya, I will be with you always until the end of the ages. He is ready to provide all our needs. Habang tayo naglalakbay, huwag kayong mag-alala. Kung paano niya sinabi kay Apostol Pablo na ipapaalam ko sa kanya ang lahat ng bagay na dapat niyang tiisin nang dahil sa aking pangalan.
Ganon din po tayo. Habang tayo naglalakbay, may mga problems na dumarating, subalit tuturuan niya tayo kung paano natin itutuwid ito. Sapagkat nakasubaybay siya sa atin, nakatingin siya sa atin palagi. At kapag meron tayong dinadanas na mga problem, mga paghihirap sa buhay, kakulangan sa maraming bagay, ang sabi niya, hindi ko kayo iiwan. Nakabantay ako sa inyo. Habang kayo naglalakbay, ang sabi niya. At pagkatapos, siya ang magpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. As we travel, ang gusto lamang niya ay lagi tayong nakadikit sa ating Panginoon. Lagi tayong umaasa sa Kanya. At ang sabi niya, I will instruct thee, makinig kayo tayo sa Kanya. I will teach thee, bukas ang ating puso sa Kanyang mga turo, pag-aralan natin ang Kanyang salita, sapagkat lagi siyang nakasubaybay sa ating paglalakbay. The journey of life is different from the Christian journey. Tayo po ay mga Kristiyano. Alamin natin ang kanyang mga instruksyon at matuto tayo sa mga aral ng ating Panginoon. Learn from me, sabing ganon. At tandaan ninyo, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. At sa aking pong pagsasara, dapat din pong malaman natin yung danger o yung warning na iniwan ni Haring David sa ating mga manlalakbay na Kristiyano, sa lahat ng mga sumasampalataya. At panghuli po, in verse 9, ang sabi niya, huwag nawa kayong maging gaya ng kabayo o gaya ng mule, yung maliit na kabayo. Ang sabi, huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng isang mula na walang unawa, walang pagkakaintindi. Huwag kayong gumaya sa kanila na marapat igayak ng busal at ng pamingkaw upang ipagpigil sa kanya na kung dili hindi sila magsisilapit sa iyo. Huwag kayong maging tulad ng kabayo, ang sabing ganun ng Panginoon. Ng mule o mula na matitigas ang ulo, sabing ganun ng Panginoon. Kasi yung kabayo po, kinakailangan busalan mo pa sa bibig at saka sa ilong upang pag nagwawala siya, nagtitigas-tigasan ng ulo, ay kinakailangan mo pa siyang ilahin upang ituwid ang kanyang pagtakbo, ang kanyang landas. Kailangan meron siyang tali sa ilong at sa kanyang bibig for being careless and rushing ahead, out of control. Kapag nawala sa control, maglulundag yan. Kaya kinakailangan mo pang hilahin dahil may ilalagyan ng tali sa kanyang ilong at bibig so that you can control a horse. Or like a mule, sabi niya, stubborn, matigas ang ulo. Huwag kayong matigas ang ulo. Tayong mga Kristiyano, huwag tayong padalos-dalos, huwag tayong careless, huwag tayong magmadali sa mga bagay na parang excited ka agad, out of control. At ganun din, huwag tayong maging matitigas ang ulo sapagkat maraming Kristiyano na maliwanag na yung mga instruction ng Panginoon sa kanila, sa atin, pero iba pa rin ang ginagawa nila. Katulad ni Jonah. Sabi ng Panginoon kay Jonah, dito ka, pumunta ka dito. Matigas ang ulo niya, nagmadali siyang pumunta doon. Huwag kayong maging ganon, sabing ganon. Makinig kayo sa mga ipapaalam kong mga instruction sa inyo. At matuturuan ko kayo kung paano kayo mamuhay habang tayo'y naglalakbay patungkol dun sa ikalawang buhay, patungkol dun sa walang hanggang buhay. At pagkatapos, ang sabi niya, habang kayo naglalakbay, ay babantayan ko kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At nais ko pong wakasan itong ating pananambahan ngayon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito at muli ang iyong mga salita ay nagpapahayag sa amin ng liwanag, ng ilaw upang
sa aming paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan, ay kami ay patuloy mong tuturuan, ilalahad mo ang iyong kalooban sa aming mga buhay. At salamat Panginoon, ikaw ay nagbabantay sa amin. Turuan mo kami, O Mang Diyos, na maging huwag magpadalos sa aming paglalakbay. Lagi kaming nakafocus sa mga aral ng aming Panginoong Hesus. At ganun din po, Panginoon, huwag nawa kaming maging matigas ng ulo at ang aming sariling kalooban ang siyang aming pinapangyayari. Turuan mo kaming maging masunurin sa iyong kalooban upang sa ganun, Panginoon, habang kami naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan, ang aming Christian journey ay magiging smooth. Kung hindi man po masaya, ay panatag, payapa, sapagkat ikaw, Panginoon, ay laging nakabantay sa amin. Nakatingin ang iyong mga mata sa aming mga buhay. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po.